Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. I see the love in you.
you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've gotta make it count. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And I do as I turn on the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Magandang gabi sa ating mga kababayan nating mga napupuyat ngayon. Maaga ang ating broadcasting, napaaga ng 6 na minuto, alas 9, supposedly alas 9. So magandang gabi mga kababayan Pilipino na mga gising ngayon sa gabi ng Miyerkules. Ang inyong programang CCW Bantay Kalusugan ay nagbabalik. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Prince Tumawis, na magbabahagi sa inyo ng mga kaalaman mapatungkol sa kalusugan, mapatungkol sa pangangalaga ng kalusugan. Mga kababayan, tayo po ay magpasalamat sa may kapal sapagkat sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto nadadagdagan ng ating buhay. Malakas pa tayo, wala pa tayong sakit na malubha. Talagang dapat lang na pasalamatan natin ang ating pong may kapal. Siyang naglikha sa atin, kaya pa tayong magsalita, kaya pa tayong may lakas pa tayong maghanap buhay, may lakas pa tayong kumilos. No? Talagang kailangan na dapat lang na pasalamatan natin ang ating tagapaglikha sa araw at gabi. No? Mga darling, mga kababayan nating alam nyo, ang mga Pilipino ay masayahin. Masayahin na mapagpatawad ang Pilipino. Kaya ako po nasabihan kasi kahit tingnan natin sa kasaysayan, tumanaw tayo, magbalik tanaw sa kasaysayan, maraming pinagdaanan ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya nga po sa mga kasaysayan na natahak natin ay parati tayong mayroong kapatawaran, no? Sa bawat isa sa atin, sa mga sarili natin, no? So ibig sabihin, ang mga Pilipino ay resilient, no? Mapagpatawad at mapasalamatin, no? Kasi hindi ka naman makapagpatawad kung hindi ka mapasalamat, hindi ka gratitude, no? Grateful. So yan ang Pilipino, yan yung mga asset na pag-uugali ng Pilipino, no? So hindi mo na natin babanggitin yung mga negative. Dito tayo sa positive, no? Bakit po natin nasabi yan na ang mga Pilipino ay resilient, so mapagpatawad, no? Tandaan niyo po, balik tanaw tayo sa ating kasaysayan, no? Ang mga sinauna nating mga leader, mga pinuno, no? Si Emilio Aguinaldo, si Andres Bonifacio, nagkaroon sila ng mga politika, no? Si General Luna, hanggang pati buhay ay na kompromiso, no? Tapos nandiyan pa rin, no? May kapatawaran sa bawat isa sa atin, no?
Kahit nga itong mga nakalipas na mga presidente natin, marami tayong presidente na na-impeach, marami tayong presidente na pardon. No? So, ibig sabihin ng mga Pilipino ay hindi na naman natin pwede sabihin na madaling makalimot. No? Somehow, ang positive doon ay mapagpatawad. Meron tayong mga kababayan na mga leaders na may mga nagawang di kaya-aya sa ating bansa, pero ang ating ginagawang ang tinitingnan natin ay yung mga magaganda na nagawa, hindi yung mga di magaganda. Sabihin na lang natin, wag masama, di magaganda, para mas maganda yung mas maigi yung approach natin kahit dito sa ating mga salita, no? Choice of words, no? So yan ang dapat nating alalahanin ng mga Pilipino ay pagpatawad, pasalamatin, nagpapasalamat, no? Grateful. Kaya tayo ay mga resilience na tao, no? We are Malay, actually. Malay race tayo, no? Tutuusin na part time ng Asia pero nandito tayo sa Malay race, no? Kung tutuusin balik tanaw tayo dito sa kasaysayan, pwede nga hindi Pilipino tawag sa atin kasi nga pinangalan ng Pilipinas sa King Philip the second yun, the fourth, no? Titingnan niyo yung King Philip niyo ng pinaka brutal na king sa Spain, no? Na dapat hindi tinatawag sa atin. Kaya kay Governor sa Laguna, Congressman sa Laguna, pumapayag ako doon. I mean, nag-agree ako doon. Dapat palitan na. Which is kahit na panahon pa ng previous administration, pati yung Marcos Senior administration, nag-attempt na palitan ang pangalan ng Pilipinas. No? Kasi this is a sign na tayo pa rin ay sa utak ng mga tao na, lalo na yung mga bagong henerasyon, kasama tayo doon, ay sakop tayo ng Espanyol. By name itself, ang Philippines, pinangalan tayo sa pangalan ng King Philip na kung titingnan mo, yung King Philip the second, the fourth, no? Ay siya by world history, siya yung pinaka brutal, no? Pinaka brutal na king sa Espanya, no? So, sana magkaroon tayo, magbuksan ng kaisipan natin, palitan natin, no? Balik tayo sa ating mga pinanggalingan, no? Okay? Mga Maharlika, mga Malay race. O shootout pala kay Asro ng Midsayap, no? Midsayap. Si Asro ng Midsayap, South Cotabato. Ngayon ay nanonood sa atin, nakikinig sa atin. So, bago natin umpisahan ang ating mga paksa ngayon na magkakaroon kayo ng interest. Malamang magkakaroon kayo ng interest, pandagdag sa kaalaman po. Okay? Ang gagawin, ang tatalakayin natin ngayon, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, bago natin talakayin yan, pala, binabati ko ang maligayang kaarawan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maligayang kaarawan, maligayang kapanganakan sa ating Pangulo na napakasipag. No? Dapat tayong mga Pilipino ay magkaroon ng yung positive thinking ba? No? Yes, by history, no, by history, ang si Ferdinand Marcos Sr. ay may mga nagawang mabuti, mayroon din siyang mga nagawang di mabuti. Ngayon, sa aking sariling opinion at saka sa aking paniniwala, sa aking doctrination na paniniwala in my faith, no? Ito, sariling opinion ko to. Ang kasalanan ng tatay
ay hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng tatay. Yan po aking sariling opinion. Kaya nga po itong si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang ating Pangulong BBM, talagang sinuportahan ko po nung nakarang eleksyon. Sila ni VP Sara. First time akong talagang sumuporta sa presidente, no? Nakilahok sa kampanya, no? So talagang first time pa nananalo ang dalawang sinuportahan natin bilang presidente at saka vice-presidente. So yun ang paniniwala po natin. Ako po ay Muslim. I am originated from Mindanao. Alam ko po nung panahon ni Marcos Sr. ay marami ding na-massacre ng mga Muslim. Yun po ay katotohanan yan. Pero hindi natin pwedeng ibalin ang kasalanan ng magulang sa kasalanan ng ipasa sa anak. Na mali po yun. Maling-mali po. No? Parang tinanggalan mo ng karapatan ang isang tao. Natapwat itong ating presidente ngayon at saka Vice President, napakaswerte natin kasi nandyan, no? Nanalo sila parehas. So bakit ko sinasabi napakaswerte? No? Hindi dahil nanalo sila na si Marcos at saka si Duterte. Ang gusto kong ipaiwatig sa inyo mga kababayan, yung presidente at saka vice-presidente, minsan lang mangyari ito, nananalo sila na magkakalyado. So, saan ka pa? Pagdating sa pamamahala sa gobyerno, pagdating sa development, no? Sa pagmamanage sa ating bansa, ay talagang mas mabilis, mas madali. Kasi hindi oposisyon yung vice-presidente. No? So, mapapadali ang ating pag-unlad. So, yun ang dapat natin tingnan na positive perspective dyan. No? Sana walang sumulpot na bagong oposisyon, napakaagay. Sa isang taon pa lang, mahigit isang taon, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tapos sa husgahan mo, wala naman tayong nakita. No? Sabihin natin tumaas ang itong rice, no? Itong palay. Para sa akin, rice hoarding yan eh. No? Nangahanapin lang dyan kung sino nag-rice hoarding dyan. No? So, huwag natin isisi. No? Wala tayong kinakampiyan rito bilang isang media practitioner. No? Talagang kailangan maging positive tayo. No? Kasi minsan lang mangyari ito. So, wala dapat sumulpot na opposition. No? Paano tayo ahon yan? Siguro sa 5th year, pwede pa kayo maglabas dyan ng mga opposition na gusto mag-opposition, political plan, whatever. No? Mga susunod na wag nating sirahin. No? So if you're planning na impeach yung tao, if you're planning na tatanggalin kasi china-challenge mo, kasi mahina, hindi yun. Mali ka eh. Ikaw dapat tumulong sa ating bansa. Huwag nating yan. Yan eh. Diyan tayo lalabas sa pagiging, doon tayo pupunta na naman sa club mentality. No? Kaya tulad ng sinasabi ko, ang kasaysayan ng ating bansa, no? Simula nung sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Hapon, Amerikano, kung tutuusin, tayo lang, mga magkakalahi ang nagtatredoran, no? Meron tayo dyan ng mga komandakturo or whatever it is. What I'm trying to say is, nasanay na tayo mismo ang nagsasaksakan, no? So, ngayon, nakalaya na tayo, wag ganyan, no? Kasi sa nakikita ko, sa ibang nasyon, walang ganyan. Japan, walang ganyan, no? Kahit nga of course, sa Amerika, no? So, magtulungan tayo. We will, tingnan nyo po ang nangyari sa Middle East, no? Napapahaba tuloy itong introduction ko, no? Dahil may opposition na tinamang Libya. Kawawa sila ngayon, binabaha. Hindi sila makahawon.
no? Kasi yung nangyari kay Gaddafi, no, libre lahat. Bakay, paral, pati pag-aasawa, libre lahat. Pero ano nangyari ngayon? Kasi isa sa mga parte ng kanilang mga taga-Libya ay talagang nagkaroon ng political sabotage sa pamumuno ni Gaddafi. So yan ang nangyari ngayon, hindi sila makahawal, no? Yan, no? So tayo, dapat magtulungan tayo. Okay? May constructive criticism, it's alright. Pero sa nakikita ko, first time to na yung presidente at saka vice president ay maayos, walang no? So, okay lang may opposition, no? Pero sana naman, no? It's too early para mag-decide po tayo. It's too early para mamulitika. O, yan, no? Sa kaarawan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay kita naman natin. Sa tingin ko, kung siya mismo mangungurap, hindi yan. Wala akong maisip para mag-corrupt siya. Sasabihin naman ng iba, yung kayamanan niya galing sa tatay niya, tapos na yun eh. Ano ba gagawin natin? Binoto nyo rin, no? 31 million. Ganon, pilosopo, yan ang club mentality eh. So, wag ganon, no? So, sa tingin ko wala eh. Wala tayong makitang napakabait nga ng ating Pangulo. Kaya, minsan, may pagkakamalang mahina eh. Kasi mabait yan, may puso yan, no? So, sana suportahan na lang natin. Siyempre, nandyan ang tandem nila ni VP Sara Duterte. Sana patuloy tayo makaahon sa ating kahirapan o umunlad ang ating bansa. Okay, so maligayang kaarawan, maligayang kapanganakan aming Pangulong BBM. Gusto ko batiin ang ating National President na si Jigs Magpantay, no? Of course, ang Margo TV Philippines na sana'y lumawak pa itong ating pamamahayag, no? Kasi maraming tulong ito, lalo na yung ating mga kasamahan na hindi nakaka-afford sa mga malalaking broadcasting, no? Sa pag-ere, tayo dito sa Margo TV ay contribute tayo, no? Sa mga maliliit ng broadcaster, no? Of course, ang Citizen Crime Watch, ang mga membro namin, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao, tuloy po tayong magpakatatag. Alam natin ang ating organization is voluntary humanitarian organization, no? Talagang purely kawang-gawa, no? Bilang nagmamalasakit sa ating mga kababayan. Kaya mag-ingat po kayo. Yan po masasabi namin on behalf of our National President Jigs Magpantay and our National Chairman Attorney Ferds Topacio at saka lahat ng membro ng BOT. Ako na po ang nagsasabi, no, na pinapaabot ko sa ating mga membro sa CCW na mag-ingat, no? Parating gamitin ng utak, huwag masyadong matapang. Alam natin ang puhunan natin rito ay katatagan at saka tapang, no? Kasi tayo po ay Citizen Crime Watch, no? Tayo po ay tumutulong sa anuman, sa kahit saan yan, no? So, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-ingat po tayo parati po. Parati nating gawin po ay mag-isip muna sa lahat ng mga kilos natin, lalo-lalo na marami tayong nasasagasaan sa ating voluntaryong pagseserbisyo sa ating bansa.
Ang Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan ay ang programang ito ay talagang pag-uusapan natin ay kalusugan. Bilang isang doktor, isang manggagamot, kailangan natin parating pag-usapan. Mahalaga po ang kalusugan. Kasi yan talaga ang puhunan ng ating sarili. Kaya pag natutunan natin paano pangalagaan ng kalusugan, mababawasan ang ating problema, hindi tayo gagastos, lalo tayo makapaghanap buhay, positive outlook na, no? So malaking parte yan sa pang-araw-araw nating pagtatak sa buhay. Ang dapat talaga huwag nating kaligtaan ang kalusugan natin. Habang bata ka, no? Magkaroon ka ng kalaman paano pangalagaan ng kalusugan. Ikaw naman nagkaedad na mas lalong nagkaroon ka ng kaalaman, saliksik ka ng kaalaman, paano pangalagaan ng kalusugan. Kasi nga po, ay may edad ka na. Okay? So napakahalaga po ito, itong ating programa na makabuluhan. So ang ating paksa ngayon, mga kababayan, nasanay ako sa kaigsunan. Sa kabilang broadcasting ko mga kabisayaan natin, Visayas, Mindanao, kaigsunan. Dito sa ating dito sa GCW kasi nationwide ito, no? O yung mga Kalakay, dyan sa mga North Ilocos region, dyan sa Kabalen, no? Dyan sa mga Kapampangan, yung mga Katagalugan natin, dyan sa Quezon Province, no? Okay? So naririnig po tayo dyan. Marami po kami membro dyan. Okay, ang paksa po natin mga kababayan ay dalawa po mapatungkol ito sa kalusugan. No? Tama-tama po ngayon po, September. Ang September camps, no? Parang kanta, no? Generic Awareness Month. Sabihin ng Generic Awareness Month, pag-uusapan itong buong buwan na to, dapat isama sa mga advokasya ang i-promote ang generic na drugs, ang mga gamot na generic. No? Kaya po nilagay natin yan, kaya seryoso po tayong pinopromote ang generic medicine, no? Generic drugs. Kasi nga po, parang ang dating sa ating mga kababayan, lalo na itong mga lower class, no? And even middle class, ay ang generic drugs po ay hindi nakakagamot, hindi sila epektibo, no? Ay mali po yun, no? Lalo na, buti yung upper class, may kayang bumili ng branded na gamot. So dito sa ating mga kababayan, mali po ang pananaw na sinasabi natin na ang generic drugs ay hindi effective. Maling-mali po yan. Like for example, paracetamol, we can have or paracetamol. Yung mga generic name dyan, kahit yung metformin, no? Yung sa may diabetes, yung mga over-the-counter na generic, even sa high blood, mayroon naman yan. Effect, no? Sa mga health centers na mga gamot sa health centers, no? We really promote this, especially ako po ay Department of Health employee po tayo, no? Kami po ang nakatagal talaga dyan na alam po namin ang generic talagang epektibo po yan. Bilang kawani ng kagawaran ng kalusugan, effective po yan. Nagkataon po na may mga gumagamit na may meke ng gamot, fake medicine, no? Tapos siyempre, they will lalagay nila generic. Sometimes pa nga, branded nilalagay. Talagang mga walang effect yan. Actually, hindi mo maiwasan yan. Parating mayroon yan. Pag dinadakip sila, ito na rin ang panawagan ko na patuloy natin labanan itong mga fake medicine. Kasi for sure, panigurado, ito po ay nasa market pa rin.
no? So kung ang shabu sa market, yung pa kaya, no? Na madaling ipasok sa market ang mga ganyang mga epektos, no? Mga fake medicine. So kayo po na sa mga butika ng private sector, kayo po ay mag-ingat. Unang-una, ignorance, there is no exception. Tawag dito, ang ignorance of law. Walang exception yan. Kasi nga po, pag sabihin mo may butika ka ng private, tapos nakabenta ka pala ng peke, tapos na found out, sabihin mo ay di ko alam. Hindi ko sinasadya kasi binili ko lang po sa supplier. Mali po yun. Walang exemption, no? Sa batas. Sabihin mo na hindi mo alam. Ignorant. There's no such thing as ignorance, especially pag ikaw yung pharmacist. Alam nyo po yan. No? So, nananawagan kami. Marami po yan, actually. No? So, dapat bumili kayo sa mga supplier nyo na alam nyo na may dekalidad. Na alam nyo na may license. No? Alam ko yan kumakalat yan no? In my personal experience talaga. Kung sa metro, meron Mas lalo dito sa mga laylang lugar natin, mga probinsya. Yes, I'm on my way. I can rest in mga kababayan, yung generic medicine, generic drugs, effective po sila. Kami po ang mga pagsabi, mga doktor, kung mga, lalo na yung mga over-the-counter, effective po yan. Nananawagan din po tayo sa ating mga doktor na siguro doon sa mga cases na ang ating mga pasyente ay talagang malala, ay yun, pwede mo pang masabi na ito yung ipopromote mong gamot. Pero yung mga alam natin na mga mild cases, mga mild symptom, mga outpatient basis na pasyente, i-promote natin ng generic. Alam ko, kumikita kayo dyan. No? Ako naman kasi, hindi ko orientation yan. Pero nirespeto ko kayo, kumikita kayo dyan sa mga brand medicine. However, tingnan natin ang ating mga pasyente. Kung alam natin na ito ay mahirap, i-promote natin ang generic. Kung alam naman natin na ito ay mayaman, i-resita mo ng branded. Ganun lang naman. No? Hindi madali lang naman ang logic ba. No? So, ibase natin. No? Sabihin mo na, paano naman to baka hindi fake, hindi umipik sa kanya, masisira pangalan ko. So, actually, nasa sayo lang yan It's all about your how to justify, how to bilang isang doktor. What I'm trying to say is, di pwedeng iset aside ang generic. As in, walang-wala na. Di na po pwede. Mali yan. Maling-mali talaga. No? Kasi, paano naman ang mga kababayan natin na they cannot afford? No? Tulad ng sinabi ko, pag mga severe cases na yan, ibig sabihin malala, tapos ang akala mo lang na gamot ay yung niresita mong gamot na effective, no? Na branded, no? Pwede mong gawin yun. Pero dito sa generic, huwag nating i-set aside na wala na yan. No? We must promote, no? Balansehin natin, no? So, generic awareness month, napaka-importante yan na i-promote natin sa ating mga kababayan. Yan po, lalo na yung mga generic drugs dyan sa ating health center, yan po ay lahat epektibo po yan. No? Actually, binabaan din ang mga over-the-counter. I mean, yung mga basic na, halimbawa, mga anti-hypertensive drugs, anti-diabetic drugs. Last time na nag-meeting kami with the newly appointed Secretary Tente Posa, talagang mas lalong bababaan yung mga gamot ng mga maintenance ng ating mga kababayan, maintenance sa high blood, maintenance sa diabetes,
o ano man mga comorbid, no, na mga chronic, na mga pangmatagalang sakit. So bababaan yan ng presyo, at saka siyempre generic, i-promote natin ang generic. Okay? Kasi minsan ito madalas pa malagyan lang ng pangalan, parehas lang naman yun, branded or generic, walang pangalan kasi generic. Ang ating mga consumer, mga pasyente, mas feeling nila psychologically yun ang nakakagamot, yung may pangalan na branded. So yun po, gusto namin na i-aware po sa inyo na ang ating generic drugs ay effective din po sa ating mga butika. Inuulit ko, shoot out, no, from Midsayap, North Cotabato, si Asrock, no, ating North Cotabato pala to, hindi pala South Cotabato, listening, no, from Midsayap, no, si Asrock, from LTO ito North Cotabato. Magandang gabi sa'yo, kaibigan, no, kapatid. Okay, so i-promote natin ang generic drugs. Yan po ay epektibo, mura, no? Pag nakatanggap naman kayo ng mga medical mission na binibigay po sa inyo yan, ay talagang mura o libre binibigay, ay talagang effective po yan. Tanggapin natin. Okay, actually ang gamot mura lang ng yung mag-formulate gumawa, no? Yung gumawa ng gamot kasi through chemicals, no? Kasi marami tayo ritong bilang Pilipinas, very tropical country tayo. Meron tayong mga the raw material is already present here in our soil, itong mga kalupaan natin, no? Marami tayong halaman So dyan din kinukuha yung mga gamot, no? Sabi ko, bakit ang India, Pakistan, sila pa yung madalas gumawa ng gamot, no? Matutuusin, kayang-kaya natin, no? Humingi rin ako ng panawagan. I mean, tinitik ko tong opportunity na sana makarating din ito sa ating national government na why not gumawa tayo ng ng sarili nating gamot, no? Yung alam ko meron, pero tayo, paramihin natin, no? Yes, maraming private pharmaceutical company, of course, dito sa Pilipinas meron. So we can promote our own, we can make our own medicine, no? Dito sa government. So isa yan na dapat tingnan sa national, no? Na gumawa tayo, no? Na sariling gamot natin, no? Kasi una-una may pondo naman, di ba? Naintindihan niyo mga kababayan, no? Bakit di kaya ng isang bansa na gumawa ng medicine, no? So alam po meron pero hindi sila konti lang yan, no? Kaya nga nagkakaroon ng generic no? Generic medicine issues. So gawa tayo sa government, no? Dito sa Department of Health o nandiyan ng BFAD, no? Hindi yung dahil lang mag-approve ng mga gamot ng branded, aproba para ibenta. Okay? So gumawa tayo. In fact, if we can regulate our own big pharmaceutical government company, may-ari gobyerno, maka-revenue pa yan ng malaki, no? So yan, pwede nating i-pursue yan, no? Sa ating lalo na dito sa Department of Health, no? Sana matapit nyo yan sa cabinet meeting. Kasi wala akong makitang hindrances dyan unless i-please natin itong mga ang nakita ko lang hindrances dyan, yung mga pharmaceutical company na private, di ba?
Ito nga mga rehabilitation center ng government na kaya natin ipatayo ngayon, ano, na dati ay kukonti. No? So what I'm trying to say, yung service sa ating mga kababayan ay imbis na mag-outsourcing tayo or bili tayo ng mga products sa non-government or private sector or even outside the mag-import tayo, why not tayo sa gobyerno, di ba? No, walang pinagkaiba yan sa palay, sa rice. Kung magtanim tayo, improve natin ang ating agrikultura, hindi natin kailangan mag-import, no? Tayo pa mag-export, no? So dito sa medicine, inulit ko, ito, bubuksan ko na sa madlang people. No? Marami dyan, India, Pakistan pa ang mga gamot from there. No? Isipin niyo po yun. No? Siya na, nasasabi ko sa ating mga kababayan, marami talagang gamot. No? Coming from India, Pakistan pa, sila pang gumagawa. Effective din. No? O, siyempre, sa Europe, sa US, may mga galing dyan. No? So, mahal. So, meron tayo rito na mga private, local, pharmaceutical company na gumagawa rin. No? So, pwede rin tayo supportan sila. No? Tapos, i-enhance. Gawin nating PPP. Palakihin. Naging mura na, tayo pang gumagawa. So, that is a good opportunity. We are hoping that it will be our best of all practices dito sa ating bansa. No? So, ganyan. Wala tayong nakikitang negative dyan. That is all positive. No? So anyway, mga kababayan, so much for the generic awareness month. Alam nyo mga kababayan, no? Speaking of yung generating our own medicine, tulad yung bakuna. No? Tinan mo. Alam nyo, there is no reason na sabihin natin na magdahilan tayo na hindi natin kaya. Kasi ang mga Pilipino, most of all Filipinos are inventors. No? Magagaling. Yung mga nagpo-forecast ng mga bagyo, ng mga weather forecaster, after nila mga Pilipinong kababayan natin, after nila matrend dito, kinukuha sila sa ibang bansa. Kasi dito, trend na trend sila kasi daanan tayo ng bagyo eh. So, ang galing nila ng forecast, ng weather. No? So, nakita nyo yung bata, hindi ko na nakikita yung bata na forecaster na weather forecaster mas bata pa yata sa akin yun. Baka in-scout na ng ibang bansa yun. So what I'm trying to say, maraming Pilipino na skillful, talented. No? Ang pagdating naman sa sakit, magagaling ang mga doktor natin kasi maraming sakit sa Pilipinas. No? Ibig sabihin, well-trained tayo, marami exposed tayo sa iba't ibang klaseng cases. So dito sa atin, yung paggawa ng bakuna, yan, nung nangyari nung last pandemic na COVID-19, kaya naman natin gumawa. Kung tutuusin. So I don't think that we are different from the other nations. Mas magaling tayo, actually, karamihan dyan. Wala lang tayong initiative. No? Alam lang natin, bumili. Kasi may pera doon. Kasi siya na. Yun naman talagang katotohanan. So speaking of bakuna, pangalawang bahagi ng paksa natin ngayon ay don't worry, hindi sa corruption. No? Ang World Rabies Day on September 28. September 28, nag-advance na ako. Actually, sa
kabilang broadcasting ko, ang tinapik ko doon yung suicidal, no? World Suicidal Prevention Day. Dito, gusto kong itapik rito yung World Rabies Awareness Day of September 28. This coming September 28. Mahalaga po pag-usapan natin ng rabies. Rabies o rabies. Yan din, para maintindihan natin. Yan. Virus po yan. No? Kailangan pag-usapan natin yan. Ang rabies virus o rabies virus ay preventable, ibig sabihin, madaling iwasan, ngunit delikado. Ang magandang balita doon, madaling iwasan. Pag nagkaroon ka nun, basta may alam ka, ligtas ka. Iba ang pag may alam, ligtas. Ngunit, pag wala kang alam, no, mga kababayan, ang mangyari sa iyo, masamang balita doon, napakabilis. In a span of 2 weeks, ikamamatay ng tao. O, di ba? So, mahalaga natin pag-usapan. Kung ikaw man ay maabot itong aking impormasyon, ikwento mo sa iba. Habang tumatambay ka dyan, at least may makabuluhan ng kwentuhan nyo. So, mahalaga ito na malaman nyo ang rabies virus o rabies virus. Usually, ang mga rabies virus, dyan nakukuha yan sa laway, no? Mismo sa laway, sa dugo, siyempre, ng aso, mga rakon, pati pusa, no? Mga lahat ng mammals, no? Na warm-blooded. No? Hindi kasama dyan yung, siyempre, yung mga nakakain, hindi kasama ang baka dyan, hindi kasama ano dyan, mga kambing. Okay? Ang mga may rabies, yan, aso, unggoy, yan, may pusa pa dyan, no? Yung pusa, meron din po. No? So, kailangan yung mga aso natin ay dapat may bakuna yan. Babakunahan natin yan. Yung mga pusa natin, may mukuna yan. No? May batas nga eh. Nakalimutan ko lang yung batas. Na dapat kung ikaw ay pagmamayari mo ang isang aso, dapat ay pabakuna mo. Kaya alagaan mo. Kasi pag di mo inalagaan yan, I mean, hindi mo binabantayan yan, mga kagat yan ng tao sa kapitbahay mo, dumadaan, ikaw ay may kaso dyan. No? Kasi nga po, delikado ang rabies, di ba? Delikado ang makagat ng aso o kaya kung anong nyo, alaga nyo, makagat yung isang tao. Talagang delikado yan, no? Ayan, Republic Act Anti-Rabies, aba, lumabas ka agad, ha? O, Declaration of Policy. It is the declared policy of the state to protect and promote the right of the health of the people. No? Nakita nyo? The Responsible Pet Ownership Established. Republic Act number 9482 Anti-Rabies Act of 2007. Aba, 2007 yun, ha? Pasa ko lang ng board ng pagiging doktor. No? Tingnan nyo. Ganun, may batas po yan. You are responsible. Pag yung aso mo ay gagala-gala dyan, tapos nakakagat, tapos hindi mo pa inano yan, hindi mo pa yan binakunahan. So kahit na may bakuna yan, yung nakagat ay talagang papabakuna mo rin. No? An act providing for the control and elimination of human and animal rabies, prescribing penalties for violation thereof and appropriating funds therefore. Yan. So, hindi ko nababasahin lahat yan. Basta may batas dyan. No? Na dapat maging responsible tayong owner.
yung mga alaga tayong aso at pusa, no? O kung may alaga kang tigre dyan, no? Ba't tigre? Okay? O kaya leon. Ano? Mabiro tayo, pero yan po, kailangan nating alamin bakit nga po pati batas ay talagang stricto. Mayroong namuong batas na anti-rabies act. No? Bakit kamo? Umpisa natin ang rabies diyan sa mga aso, pusa, unggoy, ganyan po. Ngayon, pag nakagat po kayo ng aso, ang rabies virus po ay ang ang tinatarget niya ay yung mga nerves natin. Nerves. Ano bang nerves sa Tagalog? Nerves, no? Mga kuryente ng ating katawan. Nerves. Tapos, akit yan. Parang electric circuit din. Akit yan. Papasok sa dugo natin, sa bloodstream. Mga nerve natin ang target, no? Akit yan sa taas. Ang pinakaano niya, yung spinal cord, pati papasok sa brain, no? Sa utak natin. Kaya pag napasok na yan ng brain, wala na. Irreversible po. Actually, walang gamot ng rabies, no? Nga lang, pag nakagat ka kagad, magpabauna ka na para maagapan. Okay? So, yan po ang rabies virus. Ang rabies virus, pag nakagat ka, kung sa paa, akit pa yan. Kung sa mukha, dito sa mukha, mas malapit to sa brain, no? Sa ating utak, ay mas mabilis ang target niya sa ating utak. 2 weeks incubation period, andyan na. Pag lumabas po ang kanyang simptomas, wala na po. Wala nang gamot dyan. Kahit may bakuna ka pa, magpabakuna ka pa. So dapat, from the moment na kayo po ay nakagat, kailangan, unang gagawin nyo po, hugasan nyo ng sabon, no? Hugasan nyo po. Tapos punta ka agad sa ospital o sa clinic, injikan na po kayo ng bakuna na anti-rabies vaccine. Babakunan po kayo from day 0, babakunan, pababalikin ngayon after 3 days, pabalikin ngayon ng 7 days, pang 7 day. Kailangan tapusin nyo po yun. Hindi pwedeng di nyo tapusin yun. No? May schedule yan. No? Kasi pag di nyo tinapos yun, may matitira dyan sa rabies virus na yan. No? So, tatapusin mo yan. No? Don't worry, hindi ka tulad ng TB, no? Na 6 months. Yun po ay bakuna. Nagkakaubusan tayo sa gobyerno ng bakuna dyan. Kaya, kung naubos ang health center na libreng bakuna sa rabies, kailangan talaga bumili kayo. No? Kasi importante yan. So, ngayon, pag nabakunan kayo, isa pa, meron ding antibodies na bakuna sa rabies, dalawa yun eh. Doon mismo sa mga site na kung saan ka nakagat ay i-inject din po yun. No? So, kaagad-agad magpabakuna. Kung ngayong gabi, sige, punta ka na agad para may peace of mind ka sa ospital. 24/7 naman ang ospital, no? Bukas yan. Pampabukas mo, pwede pa. Pero para sa akin, I really advise, punta ka agad sa emergency room na malapit para mabakunahan na. No? Huwag nang patagalin niya. Kasi nga po, pag nabakunahan, naturukan, babalik ka after 3 days, naturukan ulit, babalik ka after 7 days, naturukan ulit. No? Ngayon, mayroon po na tanong, Doc, yung aso naman na nakagat, halimbawa, nakagat niya yung anak ko, yung aso ko ay may bakuna. Ano bang sagot doon? Ito po ang dapat nyo gawin. Huwag po kayong mag-alinlangan, huwag kayong magdalawang isip. Kahit na may bakuna yung aso nyo po, na talagang routine, regular, yung may pinapabakunan. Yung nakagat niya po, ipapabakunan nyo pa rin. Bakit yun, Dok? May bakuna naman na yung aso, naturukan niya. Ito po para maintindihan natin. Unang-una, ang paglabas ng simptomas na nakagat ng aso na infected ng rabies virus,
Pag lumabas yan, wala nang atrasan yan. Nangingisay na yan. Titigas na yan. Ganun yan, nagwawala, nagsa-psychosis niya hanggang tumigil na ang ano niya, mga organ niya sa katawan, ang paghinga niya, no? Ang utak niya, makomatos na. Bakit ka mo? No? Una yun, symptoms. Pangalawa, hindi naman makakasama yan eh. Na may bakuna yung aso, tapos may bakuna rin yung aso, tapos yung nakagat, may bibigyan mo pa rin ng prophylaxis yan. Babakuna mo pa rin. Sa madaling salita, hindi ko na lang explain dito, pupunta pa rin kayo sa doktor. Kasi ayaw natin mabigyan na napakaliit na chances na mayroong rabies na pumasok. Sabi ito, hindi sayang na lang yung pinabakuna natin sa aso, gano'n din pala. Sabi ko, huwag kang piloso po. Sabi ko nga sa'yo, buhay to ang nakasalalay. Napakaliit lang na chance. Hindi natin pwedeng palusutin yan. Kasi pag napalusot yan, walang atrasan. Umakyat na sa utak natin yung virus na rabies. So, pabakuna natin, whether may bakuna yung aso mo, o yung mismo yung nakagat, may bakuna, kailangan pa rin bigyan niya ng booster. Ibig sabihin, babakunahan pa rin. So, siyempre, walang lakto yan. Dapat, kung anong sinabi ng doktor, babalik ka sa ganito, bibigyan ka ng card, ito yung date na babalik ka, ipa-perfect mo yan, nababakunan ka. Napaka-importante po yan, no, mga kababayan. Minsan, pag may nakita ako na, lalo dyan sa San Lazaro, o kaya may mga ospital na nagugulat tayo. Lalo dito sa probinsya, kasi kulang sila sa kaalaman, no? Nakakapanghinayang ba? Nakakasama ng loob. Kasi, in fact, meron din namang bakuna sa gobyerno, sa mga health centers natin, na biglang makita mo ang isang kababayan natin, usually mga bata yan, nangingisay na, no? Wala na, nagwawala na, gusto niya yung ulo niya, no? Tapos naging comatose na, hindi mo na mahabol yan. So, nakakasama ng loob kasi dahil sa kulang sa kaalaman, tulad ng sinasabi natin ngayon, dahil kulang sa kaalaman, mga kababayan, na dapat sineryoso natin to. Halimbawa, kayo po, naririnig niyo po ako ngayon, pwede niyong ikwento yan sa iba, malaking tulong po yan. At talagang pag nakagat ng aso, bakuna ka agad. Wala nang imi-imi dyan. Wala nang i-postpone. Maraming cases na ganyan, lalo na itong mga bata. No? So, yun po, napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng kaalaman dito sa mga rabies, no? Sa mga kagat ng mga hayop, aso, unggoy, ano pa ba? Usually naman, madalas aso no? Ito mga kababayan, no? Basahin ko sa inyo itong Republic Act number 9482. No? Ito mga, diretso na ako dito sa Anti-Rabies Act of 2007 dito sa mga penalties. No? Dito tayo para kayo magkaroon ng alaman na may mga penalties. No? Pet owners who refuse to have their dog under observation and do not shoulder the medical expenses of the person bitten by their dog shall be meted a fine of 20,000 pesos. Ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng alaga mo, hindi mo inobserbahan, hindi ka pa bigyan ng medication sa nakagat, pero siya ay nagpabakuna o kumuha ng medication sa iba, meron kang fine na 25,000 pesos. No? Yan. Pet owners who refuse to put less on the dogs when they are brought outside, less than 500 pesos, but not more than 1,000 pesos. Pag di mo tinalian, yung aso mo, ay, mayroon palang batas to, 500 to 1,000 pesos, no? Meron kang penalty. Ay, dapat talaga, no? Tinatalian, no? Meron pala,
mga pet owners, no? Yan, pet owners who fall or refuse to have their dog registered and immunized against rabies shall be punished by a fine of 2,000 pesos. Ay, my goodness, no? Malilit lang naman pala no, ng penalty. So 2,000 pesos pag nalaman na hindi mo pinarehistro yung alaga mo at saka walang bakuna yung alaga mo, no? So meron kang 2,000 pesos. So pag nahuli ka parati, marami 2,000 pesos, no? Ayan. Pet owners who refuse to have their dog vaccinated against rabies shall be liable to pay for the vaccination of both the dog and the individuals bitten by their dog. Oh. So yun nga, talagang ikaw ang liable na gumastos sa kung sino man ang nakagat ng inyong alaga po, no? So lahat ikaw magsa-shoulder nun, no? Ayan. Pet owners who refuse to have their dog put under observation after said dog as bitten an individual shall be meted a fine of 10,000 pesos, no? Kasi kailangan din kasi inoobserbahan yan, yung aso, no? Kasama yan sa pag nakagat, no? Siyempre, kung mahal na mahal mo yung pet mo, no? Usually, yung talagang sobrang nagmamahal ng alaga niya, ayaw niyang, yung sabi nga, pati pet niya, ayaw niya may stress. So, kailangan talaga, obligado kang ibigay mo sa nakakaalam, eksperto para obserbahan. Okay? So, yan, nandito po, maraming batas na nandito, no? Itong mapatungkol dito sa Anti-Rabies Act. Okay? Ayan. Any person found guilty of using electrocution as a method of euthanasia shall be fined not less than 5,000 pesos per act and subject to imprisonment for 1 to 4 years, no? Yun, pag kinuryente mo using electrocution, no? Ay kailangan makukulong ka ng 1 taon hanggang 4 na taon, no? Ito yung, dito sa mga pag ito ay kinuryente mo yung nanginisay na pasyente na nakagat, no? So usually, usually, pag nangingisay na yan, diretso na po yan. Sad to say na talagang expired na siya. Sabihin, mamamatay na yan. Mahirap na nating agapan. Ayan. So, nabasa po natin yan, no? Marami yan, no? Alalahanin natin, may batas po. No? Kung kayo po ay nakagat sa daan o kahit saan, ay talagang mag-demand kayo kung sinong mag-demand. Ibig sabihin, hindi naman magdidemanda ka. You should, you have a right to demand the cost of vaccination or medicine dyan sa nagmamayari ng alagang hayop. So, yan. Kailangan natin malaman yan. Okay, tandaan nyo mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi biro ang rabies, ha? Hindi biro po yan, no? Na makagat ng aso, ay hahaya mo na, no? Tandaan nyo, napakadaling gawan ng paraan, napakadaling i-prevent ang simptomas niya. Daling kaagad sa malapit na health center o kaya hospital, sa emergency room, para mabakunahan na. Tapos, sundin ang sinabi ng doktor, no? Kung kailan pabalikin, talagang religiously susundin nyo yung schedule na bibigay sa inyo kasi hindi rin effective yan, no? Pag di nyo sinunod. So lahat yan ay pag nasunod nyo, hindi kayo ma-infect, hindi tutuloy ang rabies virus sa ating utak. Alam nyo po ba ang mga simptomas ng may simptomas na infected ka ng rabies? So una, matatakot na yan ng yung hydrophobia. Ibig sabihin, takot na sa sa tubig, no? Parang may spasm dyan kasi may nerve tayo dyan, no? Nerve. Dito sa may larynx siya tayo. Basta may nerve. Ngayon,
tinamaan din ng nerve. Ibig sabihin, tumaas na yung rabies virus. So, takot yan. Makita ng tubig, papainumin mo. No? Tatakot talaga yan kasi nga, yung utak niya, umaayaw na ng tubig kasi nga, yung nerve, no? Doon sa lagukan ng inumin mo ay namatay na yung nerve niya. No? Sabihin, ayaw na magbukas. Tapos nagre-register sa utak. Tapos yung utak, dire-diretso rin nadadamage. Kasi sabi nga natin, yung nerve po, yan yung mga kuryente natin sa katawan. No? Lalo na sa utak, nandyan yan. Kaya nga po, yung utak natin, nandyan lahat ng knowledge. No? Kuryente, dyan pumapasok. Nerve. So, pag na-damage ang nerve, yan. Tapos hydrophobic, takot na sa tubig, panigurado po. Hirap na po habulin yan. No? Tapos, bago mag-comatose yan, nagwawala yan, inuuntog niya yung ulo niya. So, very painful. No? Painful sa tao, painful sa pamilya. Nakikita mo na yung akala mo zombie na talagang nakatali yan sa hospital bed kasi nagwawala. Kasi nga po, infected na ng rabies virus, kanyang utak hanggang maging comatose at mawala na yung kanyang paghinga pati pagtibok ng puso niya. So, ganyan kadelikado ang di nyo inagapan. Napakadali, pero napakadelikado ang rabies virus na galing sa ating mga alagang hayop. Certain kind of love never showed on me. Magkakaroon ako ng mga konting paligsahan para ma-promote natin itong programang ito. No? Ito yung mga effort natin, no? Para talagang hindi naman tayo sinasahulan rito. Hanggang masaya lang tayo na nakakatulong tayo sa ating mga kababayan para pangalagaan ang kanilang kalusugan o makita ng pagbigay ng kaalaman. So, may mga konting paligsahan ako na simula ngayon. Kung kayo po ay magsusubaybay sa ating programang CCW Bantay Kalusugan, every 9 p.m. up to 10 p.m. ng Miyerkules. No, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi ng Miyerkules. Kung kayo po ay sumusubaybay rito, no, mayroon tayong mga konting paligsahan, pabuya, no, para lang ma-promote natin itong programang ito. Halimbawa po, ako po ay magbibigay ng katanungan, tapos sagutin niyo po yan sa susunod ng aking susunod na programa sa Wednesday po, no? Sa next Wednesday about September 20, kasi ngayon po ay September 15. So September 20 itong katanungan ko, tapos sagutin niyo po yan. Napakadali lang po, no? So, kailangan masagot nyo po yan habang naka-area ko next week. Okay? So, ito po yung pang-premyo ko sa inyo. Ayan, no? Relo yan, ha? Oha. Ayan. Tingnan mo. Ganda yan. Gumagana yan, syempre. Brand new yan. Hindi naman sobrang branded to. Pero talagang yan to. Ang ganda. No? So, nakukuha ko lang to sa mga parcel. Ganda, Yan ang pa-premyo. Okay? Next week, kailangan sagutin nyo ito. Ito, madali naman ang aking katanungan kung anong natutunan natin ngayong mga paksa natin ngayon. No? Ano ba ang paksa natin ngayon? No? Yung generic
Awareness Month at saka yung World Rabies Day, no? On September 28, no? So yung topic lang natin yun. So itong tanong ko po, no? Simple lang. Pero dapat dalawang tanong kasi dalawa yung topic natin, no? So kailangan masagot niyo yan next week. Ang tanong, ang generic drugs ba ay epektibo o hindi epektibo? Ba, napakadali lang yes or no lang yan O kaya true or false, no? Yung pangalawang tanong, kailangan kung correct yung una, dapat ma-correct din itong pangalawa. Pangalawang tanong, itong anong gagawin mo pag nakagat ka ng aso mo, pero yung aso mo ay may bakuna naman, healthy. Anong dapat mong gawin? Yan, nilalaborate mo naman yan. So I think, mapapatiri sa inyo yan kasi pwede nyo i-review ito sa Facebook. So dalawa lang tanong Ngayon, pag kayo po ay nanalo, ayan, yan ang papanalunan nyo. No? Wala akong sponsor, sarili kong pera yan. Kaya hindi ko kaya yung mga Rolex, ito lang ang kaya ko. Tapos, ipapadala ko sa inyo. Yung address nyo po, no? I-comment nyo lang, i-message nyo lang ako sa ating messenger. Pag kayo po ay nakasagot ng tama sa una at sa pangalawa. No? Paunahan niya na hindi ngayon. Alam ko, hindi ngayon. Basta kailangan mag-ere kayo. Ibig sabihin, next week, kahit dito nga lang sa mag-comment pwede na no? Yung pa-shootout nyo. So, pag nasagot nyo, sinong maunang makasagot, no? Pagbukas ko ng itong live natin, kung narinig nyo naman yung tanong, pwede nyo isagot kagad sa comment, no? Makukuha nyo yan, no? Okay? Makukuha nyo yan. Maganda. Tara, ayan, commander yan, umikot nga, Ay, nako. My goodness, ang ganda, Umikot yan para makita nyo. Orasan ni Binoy. Ayan. Okay? Okay, yan ang ko sa inyo. Yan yung mga taste ko na relo So yan ang ating mga paligsahan dito. Mga konting paligsahan. Kaya, dapat subaybayan nyo kami dito sa CCW Bantay Kalusugan. Ang pag-uusapan lang ay lahat mapatungkol sa pangangalaga ng kalusugan. Mga kababayan, tayo po ay inabot ng alas 10:02 ng gabi. Saktong nagpas tayo ng ilang minuto. Naka-1 oras na po tayo sa mamahayag ng ating programang Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan. Muli, binabati namin ang ating napakasipag na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sana po ay sipagan nyo pa ang mangibabaw sa inyo ay ang busilak na puso para pagserbisyohan ng ating mga kababayang Pilipino, lalo-lalo na itong mas nakakaraming dukha. Muli, mga kababayan, sa susunod na ating panayam, ang inyong lingkod, Dr. Prince Tumawis, ang inyong prinsipeng manggagamot ng CCW Bantay Kalusugan, Margo TV Philippines. Maraming salamat, mabuhay, paalam, wassalam. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.